Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuting dumiretso tayo sa taong nasa likod ng issue. Suriin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Bay Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. What you want to do is twist off the top. You want to squirt out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this file 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... Hey, you haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. How long has it been? What do you see? What are you thinking? Ikaw na nag-OOT, ikaw na nagno-noodles, o nag-iipon para magkasariling bahay. May karapatan ka na. Sa Mikara, kaya magkabahay. Alaga mo pa ang pangangailangan ng pamilya. Sa kaya, edukasyon, pamilihan, libangan. Sulit ang pagpad. Tuloy ang kayod. Mikara, may karapatan ka na. Magandang umaga mga kaibigan. Good morning po sa inyo. At today is August 29, 2019. Maraming salamat. Nagkita-kita na naman tayo. Welcome po sa ating palatuntunan Diretsahan dito sa Spear Cyber TV. Ito po si Bay Hilario, mga kasama nyo. At hanggang mamayang alas 11 po tayo ng umaga. Alam nyo mga kaibigan, kagabi pa, habang nanonood ako ng TV, narinig ko yung mga malaking problema kinakaharap dito sa bansa. Ang lalaki ng problema ng bansa, no? Joshua, traffic sa EDSA, homework ng mga estudyante, comfort room, you know, lalaki ng mga problema, kinakaharap ng bansa ngayon. Problema sa EDSA, comfort room, gawa ni Gregorio Diaz. At alam nyo ba, ipatatawag pa raw ng Kamara, magsasagawa pa ng investigasyon, ang Kamara, tungkol sa comfort room. Ayan, At yung mga homework ng mga bongo, ng mga mamabatas, bawal daw magbigay ng homework sa mga estudyante kapag weekends. Kaya sabi nung iba kung meron daw mga bobo sa gobyerno, mas bobo ro kasi yung mga bumoto. Bakit kasi binoto nyo? Puro bobo. Kaya yan, punong-puno tayo ng mga bobo sa Ngayon mga kaibigan, kalimutan natin yan. Pag-usapan po natin ang matagal ng pinag-aaralan at matagal ng pinoproblema itong traffic sa EDSA. Alam niyo mga kaibigan, paliwanag ko lang, at ito naman ay araw-araw nyo rin nakikita. Kapag ka umaga sa EDSA, traffic yung papuntang south. Kasi mga tao papuntang Makati.
papuntang Mandaluyong, papuntang Ortigas, papuntang Pasay, magsisipagtrabaho. Hindi naman nakakaya ng MRT. Kaya mapapansin nyo, dyan sa Cubao kasi, yung pagpasok doon sa service road, dalawa. Isang sa pribado, isa sa mga bus. Pero, doon sa banda, malapit na sa kaya Aurora Boulevard, mag-iimbudo siya. Ngayon, kung dalawa yung entrance, yung mga bus, mga driver ng bus, hindi naman yung bus, yung mga driver ng bus, sa kawalan ng disiplina at pagmamadali at siguro gustong makarami ng biyahe, kakainin yung para sa yung linya para sa pribadong sasakyan at pipilit na pumasok doon. Magdodoble-doble ngayon. Kung 5 lane lang ng EDSA, makukuha ng mga pupunta ng Aurora Boulevard. Diyan sa Cubao. Totoo yan. Ganun ho nangyayari dyan. Kaya matraffic yung papuntang Cubao. Lilibre ho yan kapag pumunta na rin sa underpass. Pero, dahil may stoplight doon sa yung tulay doon sa may, tawag dito, sa Santolan, Boni Serrano, sa may Krame, ganun din ang nangyayari. Yung papunta ng Boni Serrano at saka yung paakyat ng tulay, nagkakainan yan dyan. Hindi ngayon kasi 2 lane lang yung tulay 2 lane. Ang laki ho ng problema dyan. Kaya laging matraffic dyan. Pagdating ho sa Buendia, magsisikip na naman because of the flyover. 2 lane lang na matitira doon. 2 lane. Papuntang Buendia, 2 lane. Yung diretso, 2 lane din. Matraffic. Libre lang ho yan. Pagdating doon sa Pagdating naman sa Pasay, yung papasok doon sa Pasay Rotonda, traffic na naman. Kaya lang doon, libre na yung papuntang Ross Boulevard. Mabilis-bilis siya. Yan ang nakikita natin dyan. Pinaplano nila ngayon, gawing one-way ang EDSA, going south. At pagkatapos daw, itong C5 ay gawing one-way going north. Kung mapapansin nyo, EDSA, yung papuntang south, traffic ho yan sa umaga. Pero libre itong kabila, papuntang norte. Kaya kung gagawin mong one-way yan, malalagay yung kabila, luluwag ho yan. Definitely luluwag yan. Definitely luluwag ho yan. Totoo ho yun. The same way, pagka umaga, yung sa C5, traffic yun, traffic. Papuntang south. Libre ho yung papuntang north. Di pareho din ho ng EDSA. Ngayon, yung kung traffic doon sa C5, ikakarga mo lahat doon sa EDSA. Sa umaga, traffic pa rin ang EDSA. Ewan ko lang ho kung paano nila titignan yan. Lilibre sa umaga ang C5. Libre ho yun. So, maluwag. Pero tsak yan, pagka yung mga papuntang south, ikinarga mo lahat sa EDSA dahil one way, ang nagpapasikip ho yung mga underpass. Baka yung mga malalaking truck, pagdating doon sa may Buendia, pagdating dito sa may Mandaluyong, pagdating sa may Krame, pagdating sa Cubao, wala rin o. Wala rin ang mangyayari. Maaaring malibre yan. Ngayon, pagka naman pa sa hapon, mag-uuwian yan, ikakarga mo lahat sa C5, sa dami ng mga sasakyan, traffic pa rin o yun. Traffic pa rin. Kaya sa nakikita niyan,
meron akong napunan kahit kaninang umaga, merong mga nagko-komentaryo na tila baga, ito ikay, matagal ang pinag-aaralan 2016 pa. Asa na mga ginagawa nilang pag-aaral yan? Parang kinu-question pa ang kabagalan ng pamahalaan. Alam niyo mga kaibigan, noon pa, ang Pangulong Duterte, humihingi na ng emergency power para solusyonan yung problema ng EDSA. Yung traffic na yan, yung buwisit na traffic na yan. Pero dahil sa mga kontra-kontra at kontra-partido, ganyan, kawalan ng tiwala sa isa't isa, ayaw nilang bigyan ng yung emergency power intended for the resolution sa traffic sa EDSA, inuugnayan ng iba't ibang mga issue. Pati Barcelo sinasali doon sa emergency power. Samantalang yung emergency power naman yun, pwede mo naman talagang i-identify kung ano lang yung magiging purpose at coverage ng emergency power. Pero hindi mo mabigyan. Dahil sa mga kalintikang mga labanan sa politika. Politikahan ng politikahan, yung mga nandyan eh. Kaya hindi nabigyan. Pero sa tingin ko, kahit ano gawin, hindi naman mabibigyan ng resolusyon yung problema dyan sa EDSA. Alam nyo kung bakit? Buwan-buwan yata, 60 mil yung 60 mil na mga sasakyan ang nabebenta eh. O sabihin mo ng 100,000 isang taon o 200,000 isang taon na sasakyan ang nabebenta ng mga bago, taon-taon, kumakargaw yan sa mga lansangan sa Metro Manila nang hindi naman lumalaki yung kalsada. Di natural yan. Kung halimbawa, ang isang kwarto, good for 4. O halimbawa, may kama, may double deck. Good for 4. O double deck, 4 sila ron. Kargahan mo ng 12. O 10. Doblehin mo lang yun, magkakaproblema na gawin mong 8. Kung gawin mong 10, yun na yung mag-i-stay doon sa kwarto. Magiging inconveniente yung mga nasa sa loob ng kwarto. Ganon din ang KEDSA, ganon din ang Metro Manila. Lagyan mo ng katakot-takot na sasakyan yan eh. Wala namang habas ang Nag-i-import pa tayo ng mga segunda manong sasakyan. Makikita mo sa Clark. Ang daming truck dyan, mga bagong sasakyan. Mga segunda mano. Dito sa ating bansa, makakabili ka ng mga brand new cars. Ang daming kasa rito, iba't ibang mga brand. May Italian brand, may European brand, may lahat. US, Japan, Taiwan, China, ganon. At meron pa mga locally assembled, mga sasakyan. Yung mga jeepney. Ang dami. Punuin mo yung sasakyan, yung kalsada na yan, talaga mahihirapan. Ngayon, yung emergency power naman na yun, ang tingin ko, kahit bigyan mo Pangulo ng emergency power, nang walang gagawin para i-decongest ang Metro Manila, hindi yung magkakaroon ng solusyon ng traffic. Ako, nasasabi ko mga kaibigan, ang solusyon lang para magkaroon ng solusyon ng problema sa trapiko sa Metro Manila is to decongest Metro Manila. I-decongest lang o yan. But it will take time, of course. It will take a lot of money para magawa yun. Pero, wala akong magiging solusyon dyan. Ang nangyayari, alam nyo mga kaibigan, ngayon nagpapagawa ng katakot-takot ang traffic ngayon. Katakot-takot ang traffic ngayon dahil ginagawa yung mga skyway, yung link ng superhighway, yung South SLEX, going to NLEX, meron yan. Pilit nilang tinatapos ngayon yan. At nagkakaroon pa ng mga problema sa mga right-of-way. Kaya itong mga nahan dito sa may Santa Mesa na yan, problema yan. Hindi pa matapos-tapos yan because of right-of-way. Nag-i-implement ang gobyerno ng mga proyekto ng hindi naman pinag-aaralan. May problema pala sa right-of-way. Hindi na si kaso. Ngayon ginagawa na, tsaka pinag-uusapan. Ganyan ho kasi kabobo. O marami mga
nangangasiwa sa atin. Ganyan mo kasi, hindi naman maingat. They are not looking at a bigger picture, kumbaga. No? Kaya sila nagkakaroon ng problema ganyan. Kana ng kana lang eh. Kana lang ng kana. Alam niyo kung bakit? Masyadong minamadali yung awarding. Kasi sa awarding ng mga project na yan, may kita yung mag-a-award. Yung mga end user na pipirma para makakolekta yung mga contractor. May kita ho dyan. Sa awarding committee. Magdadaan ho yan sa bidding. May bidding awards committee yan. Pero meron ng mga ahente dyan na nagmamaniobra para mapili kung sino mananalo. Meron ng mga rebate yan. Kaya minamadali yung awarding, tapos bibigyan ng notice to proceed without even thinking of the possible repercussions. Alam mo, katulad ng right of way. Hindi nakikita yun, hindi ginagalaw. Nung ginagawa na yung proyekto, saka lumilitaw ang problema, nadidelay. Nadidelay ngayon. Ganyan lang ko yan. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Ang magsasabi sa inyong hindi totoo, sinungaling. Totoo yun. Sa lahat halos ng proyekto ng gobyerno, ganyan. Kaya yung mga problema na kinakaharap ngayon, na laman ng mga balita, at wala akong solusyon yan. Liban na lang kung ide-decongest nyo ang Metro Manila. Ayun. Meron sana nung araw, natatanda ko, si Palafox bilang isang arkitekto ay nagbigay ng disenyo. How to decongest Metro Manila. Nobody cares. Not a bit. No. Wala pumansin. Alam nyo, mga pinagkakana ngayon, yung kanilang mga dinedevelop, yung point of development, yung center of development, nilalagay doon sa Clark. Kasi yung mga nakapaligid sa Malacanang, sila may mga interest doon nila nilalagay development para sa kanilang sariling interest. Hindi para talaga masolusyonan ang problema ng Metro Manila. Diyan sa Pacific Coast. Sa Pacific Coast, diyan. Meron diyang 90,000 hectares available for development. Walang pumapansin. Meron dyan sa Pacific Coast para yung mga pier, halimbawa pier, yung Manila Port. Lipat mo doon sa Dingalan. Alam nyo ba, dito sa Manila Bay, yung mga nagdadala ng mga cargo na pangangailangan natin, hindi naman nakakalapit. Hindi yung nakakalapit. Yung kargamento, yung mga produkto, nando sa laot, sinusundo pa ng barge. Pabalik-balik ko yun. Kaya yung freight, lumalaki gastos. Kaya mga bini-import na yan, pagka malaki freight, siyempre papatong sa presyo ng mga bilihin yun. O di namamahal ang binabayaran ng mga kababayan natin. Hindi katulad kung halimbawa, ang port na doon sa Medicare, ang dagat doon malalim. Malalim. Yan, yung ang barko makakadikit, makakapag-unload. Makapag-unload. Pagka na-unload na, ang road network mula doon sa Pacific Coast na yun, hanggang dito sa Metro Manila, halos mayayari na lahat. Ang ganda na ng kalsada. Yun lang hindi nila bigyan ng pansin. Binibigyan ng pansin masyado yung Clark kasi yung mga nakapaligid sa Pangulo, ang interest at saka mga sumisip-sip sa kanya, ang kanilang mga business interest ado sa Clark. Yun ang binibigyan nila ng pansin para lumaki ang presyo ng kanilang mga propriedad doon. Ng kanilang mga property roon, ng kanilang mga negosyo roon. Yung magsisiyaman sila ng gusto.
Gamit ang pera ng gobyerno. Ako hindi ko tinuon yan, hindi ko sinasabi. Ngayon nga yung sa sa DPWH, yung mga nakaupo dyan, nagagawa ng mga proyekto, gumagawa ng mga kalsada, papunta sa mga subdivision na itatayo nila Yun ang sasabi ko lang. Ganun na nangyayari. Kaya ang solusyon talaga, sa EDSA, hindi magkaroon. Payabangan na lang ng payabangan yan, mga kaibigan. Pero, ang talagang solusyon para maibsan ang traffic sa Metro Manila is de-congest Metro Manila. Yun lang, Ang laki ng problema ang kinakaharap ng Pilipinas. EDSA, traffic. Traffic sa EDSA. Ngayon, gusto pa ata magpatawag ng kamera tungkol doon sa paggamit ng bakla, ng impactong bakla na yon sa CR ng babae. Biro mo, pinagkakaaksaya gustong pag-aksaya ng panahon ng Kamara de Representante pag-usapan, bakit patatawag daw yung janitress? Patatawag daw yung janitress, bakit, anong dahilan, bakit pinigilan yung bakla na yon? Dapat doon sa bakla na pinupukpok ng tubo sa ulo. Magpapatuloy tayo, mga kaibigan, matapos ng ilang paalala. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Di dapat pagbatayan ng sabi ng kung sino-sino. Mas mabuti, diretso tayo sa taong nakalikod ng issue. Surin natin, pag-usapan, diretsahin, dito sa Diretsahan, kasama si Pai Hilario. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Spear Cyber TV. Ano ang abangan dito sa Spear Cyber TV? Abangan ang Marino Filipino TV, hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. The latest smartime news and views. Ating mga overseas Filipino workers at syempre sa kanilang mga pamilya at sa ating mga Filipino seafarers. Abangan niyo po ang Marino Filipino TV. Syempre kasama po yan si Dr. Glenn Mark Blasquez. Maraming po salamat. Ako po si Nina Tadura ng ACT-CIS Party List. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Mark Vasquez. Abangan ang Marino Filipino TV. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Blasquez. Tanong at sagot. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. Mga paraan paano maging successful seafarer. Abangan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Mark Blasquez. Financial literacy program para sa pamilya ng mga seafarer. Abangan ang Marino Filipino TV. Abangan at suportahan ang Marino Filipino TV hosted by Dr. Glenn Blasquez. What you want to do is twist off the top. You want to squirt out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this file 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... Now, you haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. Is it working? How long has it been? What do you see? What are you thinking?
Okay mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang derechahan. Ito pa rin si Bay Hilario, kasama nyo dito sa Spear Cyber TV. Kalimutan na natin yung pinag-usapan natin kanina. No? Ang lalaki ng problema talaga ng Pilipinas ngayon. Isa sa mga problema, alam nyo ba ito? Yung mga na-issue. At ngayon gusto na naman magpatawag ng Kamara de Representantes sa mga hearing kaugnay dito sa mga di umano'y maagang pagpapalaya kay Antonio Sanchez. Balikan nga natin itong issue na to kay Antonio Sanchez. Ngayon, itong sinong mapabalita na lalabas itong si Antonio Sanchez. Itong si Senador Bato de la Rosa, nakapagsalita. He deserves a second chance. Naku, maniwala ka naman ang reaksyon ng taong bayan. Doon sa sinabing yun ni Senador Bato de la Rosa, he deserves a second chance. Ngayon, naintriga tayo. Bakit mo sinabi yun? Hindi naman pala tumutukoy lang pala kay Antonio Sanchez yung salitang yon. Dahil yung palang nire-review para palayain, 11,000 preso. Kung sinasabi ko kanina na para maubsan ang congestion dito sa EDSA, maibsan ng problema sa daloy ng trapiko, is to decongest Metro Manila. Isa pa rin yung problema yon. Yung congestion mismo ng bilibid. Ang dami hong bilanggo. Kahit dito sa Quezon City. Talagang magkakasakit yung mga bilanggo. Ang dami hong bilanggo na naandun lang sa ospital, they are just waiting for their time to die. At dyan, sa totoo lang, marami din naman ang nakakulong ng dapat matagal nang nakalaya. At sa katotohanan, meron tayong nakakulong dyan na hindi naman may kasalanan talaga Pero itong si Antonio Sanchez, pinag-aralang mabuti yung kaso niyan at itong si Judge Harriet Demetriou nung araw, sinintayin siya ng habang buhay na pagkabilanggo. Yan, 7 habang buhay na pagkabilanggo. Kung susumahin mo ang batas, ang sentensya niyan, ang isang life sentence, pwede kang lumabas within 40 years. 7. Ibig sabihin doon ay sa mamamatay. Dahil kung 40 times 7 is 280 years. Ganun lang kasimple, di ba? Ganun lang kasimple. Hindi ganun kasimple yon. Hindi sinabing sinintahan siya ng 7 habang buhay na pagkabilanggo. Halimbawa mo ng 43 years ang bawat isa, bubunuin niya 280 years. No, hindi yun. Ang batas provides only the maximum imprisonment, whatever it is. Kung ano man ang sentensya mo, for only 40 years. Yun lang yun. Yun lang yun. Ngayon, dahil sa nasabi yun ni Bato de la Rosa, ni Senador, ang impresyon ng marami, nakausap ko yung tao niya nagkakwentuhan kami. Hindi naman I didn't bother to talk to the senator. Sabi ko, nagkausap kami ng tao niya. Sabi ko, bakit nakapagsalita? Hindi, sabi niya, misinterpreted si senador Ganon. Ang tinutukoy daw ni senador, yung mga bilanggo na umaabot ang bilang sa 11,000 prisoners. They also deserve a second chance. Ang nagagawa ngayon, ang nire-review is only 1,000 pa lang. At ang napapalaya pa lang yata ay 200. Those people, sabi nila, deserve a second chance also.
He's not referring to Antonio Santos per se, in particular. No. The statement of the senator refers to the 11,000 prisoners. They deserve a second chance. Ano, yun ang sinabi ng liwanag sa akin noong tao ni Senador. I didn't bother to talk to the senator himself because masyado siyang busy. No, pero nagkausap nga kami ng kanyang tao at pinaliwanag ko ano talaga tinutukoy ni... Ngayon, dahil sa sinabing iyon ni Senador De La Rosa, ang dami ni Senador Bato, ang dami, pati si Judge Harriet Demetrio, kinakanasi si Senator. Binabas masyado kung ano-ano sinasabi. Pero kung titignan mo naman ang record ni Senador Bato de la Rosa, noong pulis pa siya at pagkatapos hinapunta sa Bucor, teka muna. Questionable ba yung kanyang record? Hindi. Ngayon, maraming ikaw nagsasabi, pagka napagbintang adik, walang second chance, pinapatay nyo Pagka ikaw si Antonio Sanchez, meron second chance. Tanong niya, sabi nila, ba't niya naman masyado sinisisi si Senador Bato de la Rosa sa salitang yon? Sino ba ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga bilanggo para sa second chance? Hindi ba itong good conduct time allowance na ipinagkakaloob sa mga bilanggo? Sana wala na yan. Pagka nabilanggo ka, doon ka na mamatay. Hindi, binigyan ng good conduct time allowance. Sino gumawa niyan? Mga mambabatas. Ngayon, ang tanong dyan, hindi na yung kung sino yung particular na personalidad, hindi. Kung yung bang isang bilanggo ay kukwalify doon sa sinasaad ng GCTA, kukwalify ba siya ron? Kung hindi naman kukwalify, hindi. Nagsabi Pangulo, hindi palalayain. Tapos, pero ang sabi naman nito si Harriet Demetrio, si dating Judge Harriet, kung siya nagsentensya, dapat daw imbestigahan pa. Ang ngayon, magpapatawag ang kamera tungkol doon sa ganung bagay. At itong si Judge Demetrio, naghahangad pa na makausap makaharap itong si Senador Bato de la Rosa, tungkol siguro kaugnay doon sa sinabi niya. At itong si Presidential Spokesperson, Salvador Panelo. Bakit? Kasi mga kaibigan, si Presidential Spokesperson, Salvador Panelo, ang dating legal counsel, hindi council, legal counsel, tagapayo, legal counsel, tagapayo, kaugnay sa batas, noong si Antonio Sanchez. Siya abogado noon. Talo, nakakulong si Sanchez. Lumipas ang panahon. Habang nakakulong, patuloy na ang pagkakaroon naman ng magandang relasyon. Heto, dumating ang panahon, mga kaibigan, si Salvador Panelo nadikit sa Malacanang sa tagapagsalita ng Pangulo. Mawawala ba? Hindi may iwasan bang isipin na itong si Sanchez na-arbor para masama doon sa 11,000? Hindi ba iwasang isipin yan? Ngayon, kung hindi pa nagkakaroon ng hearing at hindi nabubulgar na mapapasama siya sa paglaya, sinasabi ng pamilya ni Sanchez na yung kanyang release order na pirmahan na. Ang tanong, may kaugnayan ba si Bato de la Rosa doon sa pagkakapirma kamakailan sa release order
ni Antonio Sanchez na itinatanggi naman ng DOJ kasi sa kanila manggagaling yun. May kaugnayan ba si Bato para si Bato ang ibas natin? Hindi. Ang nangyayari tuloy, ako itinutuwid ko lang yung mga nangyayari. Ang nangyayari, binabas si Senador De La Rosa, si Senador Bato. Dahil sa sinabi niya. At kinukundi na pa siya, pagdating ika sa drug, yung mga napagbibintangan at yung mga lumalaban, mga mahihirap ika. Walang chance, patay agad. Bakit ika pag mahirap, patay agad, walang chance? Pagka mayaman, meron chance. Ayun eh. Ayun ang ibinabato naman ngayon at ibinibintang. Alam nyo, sa isang banda naman, alam nyo kasi yung problema sa droga, mga kaibigan, no? Ang organization yan, parang pyramid. Parang pyramid do yan, ganon. Marami ho sa baba, kukunti rin sa nataas. Parang pyramid yan. Ganon. Yun yung mga talagang promotor niyan, na pagkamisan politiko, andun sa taas, kukunti lang sila. Ang marami ho dyan, yung nasa baba, yun ho yung mga mahihirap na tinutukoy nyo. Ang problema, ganito. Meron ba tayong probisyon sa batas? Na kapag ka mahirap ka, halimbawa, ang implementasyon ng batas, laban kontra droga. Sige, wag muna yung mahirap. Bigyan muna natin ng kung mahirap yun, wag mo munang i-operate. Kasi mahirap sila eh. Kayaan mo munang magtulak ng droga, wag mo munang wag munang hulihin, wag munang patayin. Kahit lumaban, wag mong patayin. Kasi mahirap sila eh. Meron mo bang ganon? Siyempre, ang batas, pagka inimplementa mo, patay kung patayas, pare-parehas yan. Kung sino tamaan, parehas i-apply yan sa lahat. Walang pipiliin niya, mayaman at mahirap. Kaso, sabi ko nga sa inyo, ang organization sa droga, parang pyramid yan eh. Marami yung nasa baba. Talagang yun ang mahihirap na nag-ooperate ng droga. Sasagasaan mo sila. Kaya marami talagang tatama ang mahirap. Pero sa isang banda naman, hindi naman maikakailan. May tinamaan ding mayaman. May mga politikong pamatay, napatay. May mga politikong sumuko. May mga, di ba? Napapabalita. Nung araw nga, wala nun eh. Pero panahon ni Bato, meron. Dinisgrasya sila lahat. Walang pili. Ang ibig sabihin, walang pili. Walang pinipili ang batas. Hindi po pwedeng kung mahirap ka, hindi ka muna i-operate. Sige, bahala ka na muna dyan. Magbenta ka muna ng droga. Hindi pwede yon. Kaya hindi natin po pwedeng kundinahin yung tao. Dahil ang record naman niya, hindi naman nagpabayad dyan. Wala naman siyang record na gano'n. Ako nagiging parehas lang ako. Sapagkat nababas yung mama. Nagpaliwanag yung tao niya. Binabas si mama. Nasabi lang na gano'n. Pero sa totoo naman, wala namang record yung nakipagsabwatan sa mga malalaking dealer ng droga. At hindi naman siya gumawa nung, kung sakasakaling totoo, yung sinasabi ni Sanchez na mayroong release order na at pirmado na di umano na itinatanggi lang ngayon ng DOJ. Mayroong something is fishy that happens. No, gano'n. Pero ang totoo, hindi naman siya kasali doon. Ngayon, kung merong something fishy that happens in the release of Sanchez, sino posibleng merong kinalaman doon? Si Paeldon, si Panelo, at ang DOJ. Yun. Pero si Bato wala. Wala siya, labas siya doon. Kaya sabi nga ng tao niya, bakit nadadamay? Nasalita lang naman yung second chance. Yung second chance, tumutukoy sa lahat yun. 11,000 ho ang pinoproseso ngayon at pinag-aaralan para mabigyan ng pagkakataon na makalaya. Yun lang naman ho yun. Yun lang naman ho yun. At sa nakikita natin, there is no big deal pagdating kay Senador Bato de la Rosa.
Wala ko siyang kinalaman dyan eh. Tsaka yung tao naman, yung mama, bilang isang pulis, mukhang parehas na pulis naman. Kaya nga nag-aamon siya kay Hayat Demetrio, kasi si dating Judge Demetrio, kung ano-ano siya nasabi, laban kay De La Rosa. Oo. Baka ito, kung meron siyang ano man, kay Senador De La Rosa, siya nakakaalam nun. Pero kung ano-ano sinasabi niya, binabas niya, ang hamon naman ng mama, di kalkalin mo yung record ko kung may makikita kang masamang record ko na hindi ako naging pareha sa pagpapatupad ko ng aking tungkoli bilang pulis. Ganoon naman ang hamon. Ang tanong dyan kung totoo na may milagrong nangyari kung bakit napasama si Sanchez doon sa posibleng palayain. Kasi nga ganito, ang batas, ibinibigay ang 40 taon. 40 taon na pagkakabilanggo, maximum years ng pagkakabilanggo sa mga nahahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Kaya nga dapat, mabibigyan din siya ng pagkakataon, makukwalify siya ron kung siya talaga ay merong qualify doon sa good conduct time allowance. Wala siyang nagawang paglabag nung nandun siya sa loob ng kulungan. Ngayon kasi lumilitaw ngayon may mga nakaraang taon pala, ito si Sanchez, nahuling nagtatago ng droga ro sa likod pa ng kanyang estatwang si Mama Mary daw. Nagtatago pa ng droga. Nahuli yun. Kaya hindi siya na-qualify. Ngayon, kung sa kabila ng lahat ng mga pangyari yun, ilang beses siyang nahuhuli sa paggawa ng katarantaduhan doon sa loob ng kulungan, napasama pa rin siya doon sa bibigyan ng pagkakataon, ng second chance. Teka muna. Sino ang posibleng gumawa ng milagro? Hindi naman si Senador De La Rosa hindi naman si Senador De La Rosa ang posibleng gumawa ng milagro kundi yung hepe ng Bucor. Yung nakadikit kay Pangulong Duterte at saka ang DOJ. Yun ang posibleng gumawa ng mga maniobra dyan. Yun ang posibleng mga gumawa ng maniobra dyan. Hindi si De La Rosa. Yan lang sinasabi lang natin ng tapatan, para sa ganun. Malinawan natin ang mga issue na yan. Kasi, ang dami natin problema, tapos bumabagsak pa mga usapan sa mga maling issue. Magpapatuloy tayo, matapos lang ilang paalala.